Magandang mainit na tanghali sa ating lahat mga kababayan ko. Medyo gumanda na yung panahon natin ngayon. Pag-usapan natin itong mga kababayan, itong sila Congressman Chil Jokno ng Akbayan at saka si dating Congressman Robert Is Barbers ng Surigao. Ang sabi nila, kagustuhan daw ng taong bayan ang pagpapa-impeach ni Vice President Inday Sara. Diyos ko po. Paano nyo ba sinabi na kagustuhan ng taong bayan? 215 lang ang pumabor, bumuto doon sa articles of impeachment. Hindi ba kayo kinikilabutan dyan sa mga pinagsasabi ninyo? Paano kagustuhan ng taong bayan? Nung pumirma ba kayo, kinonsulta nyo ba yung mga tao sa distrito ninyo o sa party list ninyo? Nagpatawag ba kayo ng referendum o anuman lang na pagpupulong sa mga tauhan doon sa sinasasakupan ninyo? Mga gago kayo. Tapos sabihin niyo na kagustuhan ng taong bayan. Saan niyo ba nilagay yung mga utak ninyo? Ngayon sabihin niyo na kagustuhan ng taong bayan. Nung pumirma kayo na may alok na 150 million na worth infrastructure project na ipamimigay sa inyo, sinabi niyo ba sa mga tao yan? Naway mga constituents, mayroon tayong tigwa 150 million bawat pipirma sa articles of impeachment na ipa-impeach natin si BP Sara. Pipirma ba ako o hindi? Nagkaroon ba kayo ng mga ganong mga bagay? Yung tinatawag na symposium, referendum o General Assembly meeting sa distrito ninyo? Pinapaalam nyo ba yung mangyayaring articles of impeachment? Kayo, ano ba talaga sa tingin nyo sa amin, mga gago na ba kami, na hindi nakakaintindi? Masarap pag untugin yung ulo nyong dalawa eh. Mga politiko kayong ikaw rin, Is Barbers, Mindanawan ka naman sana. Kung buhay pa yung tatay mo, baka nilatigaw ka na noon sa mga pinagsasabi mo. Nakalanghap ka lang ng pera galing sa kaban ng bayan. Pero mo gaano ka walang paninindigang tao. Alam mo na wala simulat sa poll sa kasaysayan ng Philippine Congress, nakakaroon ba ng speaker ang Speaker of the House? Tapos tinanggap mo pa, bubo ka. Kailan ba nagkakaroon ng batas na magkakaroon ng sariling speaker ang Speaker of the House? Ang ginawa mong katatawanan yung sarili mo eh. Kung akong Surigao noon na constituent ako sa'yo, ewan ko lang kung ay mga kagaya sa'yo na mga prinsipyo mo, walang ano yan eh. Wala kang panindigang tao. Ipagpalagay sana natin kung ayaw mo sa mga Duterte, nahimik ka na lang sana bilang isang Mindanawan. Hindi okay lang sana kung magsasalita nga yung naayon din sa tama ba. Sana darating ang panahon na ano naman eh, ang buhay ay wither-wither lang eh. Kung si Ernie Baron pa eh. Darating din ang panahon yung mga taong
inaapakan ninyo ngayon, yung mga taong niipit ninyo ngayon. Darating yung panahon, mangyayari sa inyo yan. So, ulitin ko ha, hindi kagustuhan ng taong bayan na ipa-impeach si BP Sara. Kagustuhan niyo yan 215 congressmen na pumirma dahil may alok na 150 million infrastructure project. Buhay pa yan si Congressman Chubichanco ah. Hindi ba? Yun mismong katiwala ng Pangulo at Speaker, Chubichanco, campaign manager ng Makabagong Pilipinas. Oh. Siya mismo yung naglantad ng katiwaliang yan. Yung for litter release, FLR, 150 million. Nung talunan na yung mga senador ninyo, siningil na ng mga uplok na kongresista. Saan na yung pinangako niyo yung 150 million worth of infrastructure project? Wala namang ganong usapan ah. Oh, di ba? Sabi ni Martin Romualdez. Oh, sino bang nagiging uplok ngayon? Yung 215 na congressmen. Saan ngayon? Tingnan natin sa susunod na impeachment, articles of impeachment na ipapasa next year. Tingnan natin, makakuha pa ba kayo ng 215? Ngayong kayong mga kongresista na pumirma nung nakaraan, kung nakaupo pa kayo ngayon, hindi pa huli ang lahat na bumabalingbing. Malapit na. The end is near na. Kaya mag-isip-isip na kayo. Tanggalin nyo na yung pandikit na nakadikit sa upuan niyo sa administrasyon. May panahon pa kayong bumaliktad na habang malayo-layo pa. Kasi kung ultima ura na kayong babaliktad, wala na. Maiwanan na kayo sa Arka ni Noe. Magandang tanghali sa inyo, Congressman Robert H. Barbers at Congressman Chill Chukno.